ka mahulog. Ayan. Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Madalas na natatanong sa mga group chats or sa mga forums yung tungkol sa sprocket combinations. So let's go back to the basics. So rear sprocket, yung malaki. Front sprocket, yung maliit. Ang isa sa mga misconceptions ng riders ay yung top speed. Ang top speed ay hindi nakabase sa horsepower ng motor. Merong online calculators ng top speed, hindi doon hinihingi kung anong horsepower ng engine. Ang hinihingi nila doon, size ng sprockets, yung kanyang drive ratio, okay, primary drive ratio, yung size ng gulong, okay? Hindi na natin yung pag-uusapan sa ngayon. Ang gusto ko lang sabihin dito, ang top speed ng isang motor, okay, ay nakadepende sa gearing. Ang horsepower, ang epekto niya sa top speed ay kung gaano mo kabilis ma-achieve yung top speed na yon. For example, etong bike ko, yung kanyang 1454 na sprocket combination, tapos yung kanyang primary drive ratio na nasa loob ng gearbox, at yung kanyang tire size, yan. This will give me a theoretical top speed, mechanical top speed of 200 kilometers per hour kapag nasa 12,000 RPM. Itong motor ko, ang kanyang limiter ay nasa 12,000 RPM. Dun ko kinukompute. Ang ibig sabihin yan, kapag sagad na, walwal ka na to your limiter ng RPM, in this case 12,000, ano yung na-achieve na top speed ng motor? And again, in my case, it's 200 kilometers per hour according to the computation based on gearing, tire size, at saka yung sa transmission. Okay? So mag-focus tayo dun sa sprockets. Anong mangyayari pag nagpalit ako ng sprocket combination? Magsimula tayo sa likuran, rear sprocket. So 54 teeth. Yung 54 teeth na yan, pag yan pinaliit ko, ibig sabihin 53, 52, 51, 50, 49, etc. Pag pinaliit ko yan, mas tataas yung possible maximum top speed. Maximum na nga, top. Okay, top speed na lang. Okay. So yung 200 kilometers per hour ngayon nitong combination na to, pag binawasan ko, pag pinaliit ko yung rear sprocket, pwedeng maging mas mataas sa 200. Okay? Now, ang example ko dito, kapag ito kinabitan ko ng 46 teeth, yun naman yung factory sprocket ng 650 NK, yung big brother nito kasi 400 NK to. Pag yun ang kinabit ko dito, ang magiging top speed na nito ay nasa 235-ish kilometers per hour. Kung siya naman ay palalakihin ko, let's say yung 54 gawin kong 60 ang ngipin niya, ang kanyang acceleration naman ay mararamdaman natin na lalakas. So yun ha. Okay. So pag ang rear sprocket from factory size pinaliit, tataas ang possible top speed. Pag pinalaki, magiging quicker ang acceleration. Pag itong front sprocket, ang pinaliit mo, dito pag pinaliit mo, lalakas ang acceleration. Magiging quicker ang acceleration. Alright? Lalakas yung sipa. Pag ito, pinalaki mo naman yung front sprocket, doon naman tataas yung possible top speed. Yung ginagawa natin sa kahit anong sprocket, nakakaapekto sa bawat isa. Pinaliitan natin ang rear sprocket para umangat yung possible top speed, lalamya ang acceleration. Doon talaga, doble-doble ang effect. Doble-doble effect, nalaglag ang telepono. Pag niliitan mo to, naging quicker acceleration, nilakihan mo yun, naging quicker acceleration, doble-doble effect nun. Yun pwede mong gawin. Pero hindi mo pwedeng makuha, yun ang gusto kong sabihin, hindi mo pwedeng makuha na
palakasin ang acceleration, palakasin din ang top speed at the same time. No. Okay? Kung gusto mo ng top speed, pwede mong lakihan to. Tataas ang possible top speed, tapos liitan mo yun. Tataas ang possible top speed. Doble ang effect nun. Yun nga lang, here's a warning. Okay? Kapag min-maximize mo ang acceleration sa front sprocket, min-maximize mo ang acceleration sa rear sprocket, doble din ang effect niya na mababawas sa top speed. And it's the other way around. Kapag min-maximize mo ang top speed ng front sprocket, min-maximize mo ang top speed ng rear sprocket, doble-doble rin ang epekto niyan sa acceleration. Mas lalamya ang acceleration. Okay. Kung titingnan natin ang front sprocket, medyo meron siyang limitations sa size kung gaano kalaki ang pwede mong ikabit. Ito siguro hanggang 16 lang ito. Ito 14 hanggang 16 lang to, sasayad na yung kadena dito. Okay? Ngayon, meron din naman siyang negative effect kung gagawin ko siyang sobrang liit. Kasi kung sobrang liit na yung bilog ng sprocket, magkakaroon na ng higher friction yung chain. So, wear and tear naman yun ng kadena. Actually, walang masyadong limitations. Kasi pwede kang maging sobrang liit, pwede kang maging sobrang laki, depende na yun sa gusto mo. Yun nga lang, ang epekto niyan is, kapag nilakihan mo dito, pwedeng magdagdag ka ng kadena, bibili ka ng bagong kadena. Pag sobra mo niliitan, magbabawas ka ng kadena. May mga pagkakataon na hindi ka na magpapalit ng kadena o magbabawas dahil meron namang chain adjuster. Yun nga lang, ano yan? Another topic yan, yung chain adjuster. Kasi yung chain adjuster, nakaka-apekto naman yan sa length ng rear swing arm. Tsaka yung wheelbase ng motor. But that's another topic for another video. Ang tanong ay bakit? Bakit napakarami ang nagpapalit ng rear sprocket for top speed? Yung lintik na top speed na yan, aanhin mo ba yan? Okay, ito, example ko na sarili ko. Sa ngayon, naka-factory setup ang motor ko, 1454. Ang kanyang mechanical top speed according to computations, 200 kilometers per hour. At aaminin ko na sa video na to, medyo mahaba-habang daan lang ang kailangan ko. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, kung papaliitin ko yung rear sprocket para lang i-improve pa yung top speed na 200 kilometers per hour, para saan? Isa-sacrifice ko yung quicker acceleration to get more top speed. Para saan? Sige nga. Saan yun? Kailan yun? Hindi ko yun magagawa araw-araw. Hindi ko yun magagawa kahit saan ko gusto. Piling-pili ang oras. Piling-pili ang lugar. Hirap na hirap bumuelo. Kasi kailangan libre yung daan kasi ayaw kong makapatay. Ano mo yun? Para saan? Bakit ba humaling kayo sa top speed? Aanhin nyo yung top speed na yan. Walang lugar dito sa Pilipinas na kaya nyong mag-top speed araw-araw. Walang saysay, walang kwenta. Maliban na lang kung kayo ay nasa racetrack. Okay. Ang mas maganda, i-prioritize natin yung quicker acceleration. Dahil yun ang kailangan natin every day. We need quicker acceleration. We need to be able to get out of any situation as quick as we can, as safe as we can. Mas kailangan natin yung liksi for urban riding. Even for highway riding. Dito sa Pilipinas. Ang speed limit natin is 100 kilometers per hour. Yung 200 kilometers per hour nito ni Octavia na pwede niyang gawin, illegal na yun. Hindi ko yun kailangan, hindi ko yun magagamit. Oo, masaya. Pero masaya bang makulong? Masaya bang ma-revoke ang lisensya? Masaya bang makadisgrasya? Masaya bang makabangga? Diba? 100 kilometers per hour. Sabihin na natin na I need 120 kilometers per hour. Or I need, the most is 140 kilometers per hour. 140 kph. For overtaking, for getting away of trouble.
overkill yung setup. Now, on the other hand, kapag sobra naman nating in-improve ang acceleration, there's a good chance na yung bike natin, hindi naman siya magiging sobra siyang quick, pero magwiwili na siya ng magwiwili. So, titimplahin din natin. Sabi nga nila ng mga matatanda, ang kahit ano daw na sobra ay masama. Kung gusto nyo talagang magtono ng sprocket, alamin nyo muna kung para saan nyo gusto nyo itono. Kung gusto nyo magtono ng sprockets para sa top speed, medyo questionin ko yan kasi again, inaaksayan nyo lang yung potential ng motor. My bike can do 200 kph but it's overkill. Hindi ko yun magawa everyday, everywhere I want. Napaka-impractical. Wala talaga actually siyang kasay-say-say-say, kasilbi-silbi. Not unless talagang kamote ka at wala ka talagang pakialam sa ibang tao. For me, right now, itong 1454 setup is more than enough for what I need. Maganda yung kanyang quick acceleration, meron pa siyang hila sa 6th gear, ramdam ko pa. Maganda yung kanyang top speed kasi again, 200 kph, that's more than enough. Umay na ako nun sa lagay na yun. All I need is 140 kph, that's it, for everyday riding. Ito, yung acceleration, I'm fine with this. Kaya ito na ako. Hindi na ako gagastos pa. Ito na yung setup ko. Okay na ako dito. Ima-manage ko na lang ang throttle control at saka ang aking RPM. Alright, sana nakatulong to. Maraming salamat. I will see you on the next one.